Ay makakausap po natin ang tagapagsalita ng National Bureau of Investigation o NBI. Nasa linya po natin si Ginoong Palmer Malyari. Ginoong Malyari, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Magandang umaga Palatuntunan. po sa inyo, Sir Emil at Ma'am Cathy, at sa inyong tagapakinig at mga nanonood. Welcome po sa Palatuntunan, sir. Opo, good morning po. Ano pong latest, sir, sa inyong paghahanap kay Charlie Atong Ang? Gaya po ng binanggit namin kahapon na nagkaroon po ng closed door meeting ang aming director together with all regional directors nationwide at lahat ng hepe ng specialized divisions at intelligence divisions dito sa Metro Manila, kung saan nagbigay ng direktiba ang aming director ng intensified information campaign para makahanap ng information that would lead to the arrest of Mr. Atong Ang. At ang masisiguro ko po sa inyo, ang aming lead teams na Organized and Transnational Crimes Division at National Capital Region ay nakikipagtulungan sa lahat ng opisina ng NBI para mapabilis at mapaikting ang paghahanap po kay Mr. Ang. Yung pong posibilidad na may mga nagkakanlong daw po ng mga police official kay Ginoong Ang, ito po ba'y tinitingnan din ng NBI? Well, we cannot discount the possibility na totoo po yan. Kaya naman po ang lahat ng aming mga operatiba ay kumikilos with extreme precautions. Sinasabi namin na ang information should be shared sa mga taong involved lang talaga sa NBI sa paghahanap kay Mr. Ang at mag-iingat sa pagbibigay ng kung anumang maliliit na updates na posibleng magbigay ng dahilan para mabigyan sila ng 2 steps ahead sa paghahanap ng NBI at ng PNP. Sir Palmer, may binabanggit kayo kahapon o no isang araw ho yata na traced ng NBI yung ilan sa mga lokasyon na pinanggalingan ni Mr. Atong Ang habang siya'y tuluyang mawala o mawala sa inyong radar. Ilan lugar ho ito at nasa Luzon ba, Visayas, Mindanao? Patalon-talon, baka pwede nyo lang ho kaming bigyan ng sa kahit paano yung ma-visualize namin yung Well, kanyang galaw. the basic protocol is that you have to visit first the address listed on the warrant of arrest at saka ang mga last known addresses in order for us to comply with the directive of the court. Pero apart from that, meron din kasi mga address na naalalaman ng NBI at mga lugar na narinig namin na pinuntahan po ng ating pinaghahanap na tao. Kaya hinanap po siya. Pero what I can say right now is yung mga immediate locations na pinuntahan in the recent days dito lang po sa Luzon. Although we do not discount the possibility baka nandito rin po sa Visayas o sa Mindanao. Kaya po tinawag ng ating mga regional directors nationwide. Naging malikot ba, Sir Palmer, yung kanyang galaw lately bago ilabas ang warrant of arrest? O papaano ho? Papaano nyo ilalarawan, sir? Hindi po namin masasabing malikot kasi ang aming pong OTCD, meron pong constant coordination with the Bureau of Immigrations. Nakita namin kung saan siya recently lumabas, bumalik naman agad. Pagkatapos dito, may mga pinuntahan na mga lugar sa nearby provinces. Kaya I wouldn't say na malikot, parang normal na galaw ng isang taong wala pang warrant nung panahon na yon. Pero ngayon, dahil meron ng warrant of arrest, it may be an entirely different scenario. Malamang palipat-lipat at paiba-ibang sasakyan ang ginagamit. Posibleng ganun po. Ang binabanggit po, Sir Palmer, ng inyong counterpart ng DILG, partikular yung kanilang pinuno, si Secretary Remulla, abay kung lumakad daw ito 20 ang kasama. Yung binabanggit nyo sa surveillance, ganyan din ho kasama ang bitbit? Well, hindi po hindi po natin ma-discount yung statement na yan ni Secretary Remulla kasi because of the vast resources of Mr. Atong Ang, even before the warrant was issued, kilala naman po siya na gumagalaw na maraming tauhan. Now, with the warrant of arrest, we can just imagine the security blanket that is employed in order to protect him. Kaya nga po binanggit namin kahapon na those who intend to protect him, knowing fully well that there is a warrant issued for his arrest, may be charged for violation of PD 1829. Ginoong Malyari, sinabi na po ng BI, Bureau of Immigration, na wala pong record ng paglabas ng bansa kamakailan itong si Ginoong Ang. Oo, pero may posibilidad din po na may backdoor tayong tinatawag. Alam po natin yan, ginamit na po rin yan ng ilang mga pugante. Ito po ba'y hindi nyo inaalis na posibilidad sa inyong paghahanap at pag-iimbestiga? Well, hindi lang naman po sa kaso ni Mr. Ang, sa lahat naman po ng mga tao na pinaghahanap ng batas, if there are resources that would be available to him, mayroong posibilidad na gamitin ng backdoor. Kaya naman po, ang aming mga operatiba ay constantly nakikipag-coordinate sa aming mga counterparts ng different
law enforcement agencies and the security sector para magamit ang kanilang mga information para magkaroon ng information kung lumabas ba sa backdoor o nandito pa. Pero so far, wala po kaming nare-receive na anumang information na siya po ay nakalabas using the backdoor. Sa makatuwid, Sir Palmer, naririto pa rin sa Pilipinas ang hinahanap niyo. There is a possibility that nandito pa po siya sa Pilipinas. Okay, so... Wrong possibility. Oho. Kathy. Okay, meron pong reward para sa pagkahuli kay Ginoong Ang. Meron na po bang leads na tinitingnan? Nakatulong po ba ito sa inyong paghahanap? Well, nag-set up po kami ng hotline at ipinost po namin ito sa aming Facebook account. We will share it with you. And so far, may mga tumatawag sa amin. Hindi rin natin masasabi na lahat po ito ay credible kasi yung iba, mga prank calls lang naman. Kaya we would like to appeal to the public to make a serious thing of the matter dahil ang resources po ng gobyerno ang nagagamit at sana wag nang tumawag kung hindi rin lang makakatulong. Okay. Okay, Sir Palmer, papahabol na lang ako, Kathy. Ilan lugar ho, sir, ang tinututukan ngayon ng NBI? O paano nyo ho ba sasabihin na sa ligtas at hindi maapektuhan ng inyong isinasagawang operation? Well, it's a clue now that I mentioned a while ago that the director called for a nationwide intensified information campaign kaya tinawag ang lahat ng regional directors nationwide. Pero so far, ang concentration is dito po sa Luzon. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyo. Sir, maraming Maraming salamat din po sa inyo, Sir Emil, Ma'am Cathy. Good luck and God bless, sir. Enjoy your weekend. Salamat Maraming salamat po. Ate po nakapanayam si Ginoong Palmer Malyari. Siya po ang tagapagsalita ng National Bureau of Investigation o NBI. Samantala,